Mga kaparikoy, kumusta? Iyan na punta sa kuan, sa mga tanim natin. May saging, may niyog na maliliit, may mangga. Bisita-bisita muna tayo hanggang hindi pa masyadong busy sa trabaho, mga kaparikoy. Bisitahin natin paminsan-minsan ang kunting area natin, yung mga tanim. May yung mangga natin, mga kaparikoy, oh. Baka sa susunod na taon makapag-harvest na tayo yan. Yan, mga kaparikoy, oh. Dito tayo, mga kaparikoy. Yan. Tanim natin, mga kaparikoy. Dito tayo daan, mga kaparikoy, sa may bandang pagitan ng kabilang lupain. Ayan yung mga tanim na kakwati, mga kaparikoy, yung mga poste na yan. Ayan. Yan yung pagitan ng kabila sa lupa ng pinsan ko, mga kaparikoy. Yan yung kabila sa pinsan ko, tapos yung dito sa atin naman. Medyo napabayaan ng mga ilang buwan, mga kaparikoy, dahil na busy sa trabaho, hindi masyadong napokusan. Kaya nung nakarang linggo lang, ito yung pinagkakabalahan ko. Pinamutol ko yung mga kahoy para maging malinis. Mga kaparikoy, kasi nung nakarang linggo, mga kaparikoy, isang linggo na umuulan. Halos araw-araw na umuulan, kaya hindi makapag duty sa trabaho. Kaya dito ko ginugol yung oras ko muna. Kaya ito yung nangyari. Yan. Mga kahoy-kahoy pinamputol ko. Yan. Kasi nung nakaraan, grabe, hindi na makita yung kabilang dulo. Tatakpan ng mga kahoy, mga puno. Kaya ito ngayon, medyo malinis naman ulit. Yan. Ito, may mga natira pang mga hindi ko naputol, nakaligtaan ko. Yan. Yan. Ayan, mga kaparikoy, oh. Yan, ilog yan dyan sa likod ng saging, yung sa may puro ng kawayan. Ilog na yan dyan. Ayan yung mga pinantabas ko, mga kaparikoy, oh. Yan, yan. Yung doon yan, paikot yan sa gilid ng ilog.
Kaya ito ngayon, medyo malinis na rin, konti. Kitang kita na yung tao na naglalakad doon sa kabilang dulo. Ito mga kaparikoy, dati malinis to dito dati. Ito yung damo na pinabayaan ko mga kaparikoy, oh. Kasi ito yung damo na nagbibigay ng taba ng lupa. Ito. Kaya pinabayaan ko, hindi ko tinatabas. Ang pinamputol ko lang yung mga kahoy-kahoy. Yung puno ng kahoy na maliliit para hindi mo lumaki. Pero yung mga nakita nyo na kahoy yan, tsaka yan, sinadya ko talaga yan. Para kung sakaling magawa ng bahay, may magamit naman kahit papaano. Yan mga kaparikoy. Yan yung may akasya na yun. Ang likod yan, sapa na, ilog na. Tsaka yan dyan, yung may kawayan, ilog na rin yan dyan. Ito yung mga pinamputulan ko ng mga kaparikoy, oh. Yan dyan. Yung nakita nyo doon sa may yung mga naputol na una, dito yan papunta, paikot. Yan. Yan yung ginawa natin nung nakarang linggo. Kahit papaano medyo malinis-linis na ng konti. Nakakahinga na yung mga tanim na saging, mga nyug. Yan mga kaparikoy, oh. Yan yung dyan na yan banda, tataniman ko pa yan ng mga saging hanggang doon yung sa may yung sa may unahan, pati ito yung mga bakante na wala pang tanim na saging, pupunuin ko to ng saging mga kaparikoy. Yan, kasi ito mga saging na to, yan siguro mga 3 taon na siguro to simula nung itinanim ko, 3 taon or 4 na taon. Kaso nga lang nung nabisi ako sa trabaho, napabayaan, kaya ayan ang nangyari, hindi malulusog yung mga puno ng saging. Ang papayat, kailangan talaga matutukan ng pag-aalaga. Dati kasi parikoy, nung hindi pa ako nakapagtrabaho, umaga't hapon nandito ako, yan, parang nagsosorbe kumbaga, tas nang tatanggal ng mga puso ng saging, mga ganyan. Tapos pag may nakita akong may nadadaanan akong mga madamo-damo, ay yung mga kahoy-kahoy, yung ginagawa ko, pinamputol ko. Yan, tulad nito, tulad sa nyug na yan, kailangan tanggalan niya ng baging, damo na gumagapang para hindi kakapal. Yan, yan lang. Hindi naman masyadong nakakapagod. Yan, pasanayan lang din. Yan. Yan mga kaparikoy. Kanina doon tayo duman, oh. Diyan, mas papunta tayo doon. Doon sa kabilang, doon sa may doon sa may pagitan ng kabilang lupa ng pinsan ko. Doon tayo dumaan doon.
papunta doon sa dulo, tapos ikot tayo doon, yung inikutan natin na may mga bagong tabas na mga damo, yung may mga kahoy na pinamputol ko. Ito, paikot na to. Yan, papunta na yan doon. Ito yung bagong pinagkuprahan mga kaparikoy. Oh. Kunti pa lang yung nakukuhang kupra. Kasi kakaumpisa pa lang magbunga. Ayan oh. Kaumpisa pa lang. Tapos mababa pa lang yung nyug. Kasi yung iba kasi wala pang bunga. Yan yung mga ganito. Pinamputol ko. Kasi ito lumalago ito eh. Tumataas. Yan. Mga ganyan. Ito. Yan mga kaparikoy. Oh. Yan. So ito mga kaparikoy. Yan. Doon tayo dumaan kanina oh. Doon sa may yun, may nakita na palayan. Doon tayo dumaan kanina. Tapos ito paikot tayo. Mga ganito. Yan, kapari ko yun. Tinatanggal natin yan. Para malinis yung yung puno. Para hindi pamamahayan ng anay. Yan. 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 Kailangan tanggalin natin to. Mga malalambot na tanggalin. Kailangan tanggalin. Yan. Ito. Yan. Pero pag matigas, pinapabayaan ko. Pag matigas. Yan. Ayan, kaparikoy oh. Tanggal. Ito pa, matigas yata to. Ay, malamot na pala. Ang dami ko nakuha oh. Matanggal. Ayan, malinis na. Kaparikoy. Ito, yung puno. Kailangan putulin yung mga maliliit. Ito mga kaparikoy. Medyo malinis naman ng konti. Mga puno. Ayan, puno na latondan yan. Mga kaparikoy, inis tayo ng
Yan mga kapatid. Naglinis na. Yung iba. Yan pa mga kapatid. Kawawa talaga yung mga tanim natin mga kaparikoy pag hindi na alagaan. Hindi na makita yung pinakapuno. Yung natin kaparikoy. Ano ka na ng mga talahib. Ay yung isa na natin. Yan. Ayan. Pag nasa bukid tayo mga kaparikoy, ito lang talaga yung kadalasang ginagawa natin. Bisita-bisita sa mga tanim. Kapag nagkataon na dito tayo sa bukid, pag nagkataon din na sinisipag, kapag tinatama din wala. Wala ito, medyo sinipag kasi makulimlim mga kaparikoy. Makulimlim, umaambon nga ng konti. Ito resulta mga kaparikoy. Madamo, payat yung mga saging. Pero pag nalinisan to, tapos may sibling na naman, ano yun na yung mataba. Wala dito, dalawa sila, matadikit. Ito, ano lang daw mga kaparikoy, paglinis. Hindi naman talaga to linis na linis kasi naano ko lang, hindi na sa susunod na pagpunta ko, hindi na ganong makapal yung tatabasin.